Hello mga basyang! So anyway, merong dumaan sa FYP ko kanina, I mean sa wall ko sa Facebook. And natatawa talaga ako dun sa comment niya, mga basyang. Kasi nga, sa lahat naman kasi, anyway, yung pinag-uusapan is about sa, sa BPO. So natawa ako dun and every time naririnig ko talaga, yung merong nagsasabing, yung, ha? Degree holder ka or nakapagtapos kang mag-aral and then sa BPO ka lang nagtatrabaho? Ha? Board passer ka? Totoo, pero sa BPO ka lang nagtatrabaho. Like, oh my God, like, no, alam nyo, to tell you honestly mga besya nga, lahat na ng work na applyan ko. Naranasan ko ng maging dishwasher, naranasan kong maging waiter, maging service crew, naranasan kong maging sales associate, naranasan kong maging supervisor, naranasan kong maging area manager, naranasan kong mag-apply sa government agencies like sa TESDA, naranasan ko rin mag-apply sa mga private schools, universities, even sa mga scholarship or sa DepEd. And to be honest, even here sa Thailand And ang pinakamahirap na naranasan kong interview, walang makakatumbas sa BPO. Okay, to be exact, yan, teleperformance Cagayan de Oro ako nag-apply. That was 2019. So, yun yung time na pandemic ata, before pandemic. So, I was planning to go abroad that time. I mean, tas hindi pa siguro will ni God or ni Allah. So ayun, nag-apply ako. So sa bawat pag-apply namin, marami kasi kami noon. So syempre, merong initial screening, yun siya. Merong door 1, door 2, door 3, door 4. So yun yung initial screening. So sa initial screening, sa amin na door 1 kami, pinapasok kami 11 sa door 1. Sa 11 na applicants, so pinapasok kami. Ang tinanong lang sa amin that time is, tell me something about yourself. So yun pa lang yung interview. So after noon, natapos kami lahat-lahat, 11, pinalabas kami. Then sabi nila, tatawagin lang yung mga pumasa. Oh my God. Out of 11, dalawa lang kami pumasa. And what's, confusing and surprising is mga registered nurse, licensed professional teachers, mga engineer. So hindi talaga as in, sabi ko, oh my God, akala ko dati itong BPO, kachipan, or yung easy lang. So sabi ko, as in, tas nung tinawag kami dalawa nung, transportation engineering, seaman ata siya, ganun, tas hindi siya sinuwerte dahil di ko alam anong issue nun. So dalawa lang kami nakapasok out of 11 na yon. So sa 6 kasi yun na door, lahat nung na-hire nila, merong second interview. Yun na yung step 2, which is doon ka nila tatanungin about sa yung educational attainment, and then about din sa yung work experiences. So, doon na yun siya sa level 2. So, after noon, syempre, tinatandaan ko talaga yung kasama ko dati na nakapasok kasi lalaki siya eh. Hindi rin ako nag-expect kasi na ganun siguro rin kaganda ang kanyang deliberation, ganun. So, anyway, impressed naman din ako siya sa kanya. Pero hindi ako makapaniwala na yung BS Ed English, hindi na nakuha. Which is, ako BEd naman ako, generalist, hindi naman ako specialized sa hindi ko naman specialization ng English. So noon na, syempre lahat kami sa anim na level 1. So syempre may 2, 3, may 1, ganun na nakapasa. So sa lahat kami sa level 2, ang natitira lang noon, 4 kami. Like as in 4 lang talaga kami. Sabi ko, oh my God, step 2 pa lang ito, 4 na kami. Hindi ko na, oh my God. So pagkatapos nun, sabi nila, lunch, balik kayo. So pagkawan, lahat kami, yung 4 kami, in-interview na. Akala namin kami lang. So yung kahapon pala na pumasa rin hanggang level 2, level 3 na nila. So panghapon kasi hapon na sila nag-apply. So yun na, pagka level 3, doon na magkakaroon ng, kumbaga, medyo mahirap kasi nga doon ka na nila pababasahin ng sentence and then they're going to rate you or titingnan nila kung paano ka mag-pronounce, alam mo ba kung saan talaga proper mag-pause, mag-period, or yun nga, and then
may mga kama doon sa sentence, kung alam mo ba talaga, particular ka ba talaga sa kama, what's the difference between kama and then period, paano mo ba siya i-apply kapag nagbabasa ka, and then yung pronunciation mo, diction, intonation, yun na doon sa level 3. So sabi ko, oh my God, napakahirap naman pala nitong ano na ito. Tapos ako naman, kahit pa paano sabi ko, nata 70-30, 70% papasa ako sa level 3, 30% hindi. So ayun na, sa batch namin na 4, sad to say, 2 lang yung pumasa. Ako at saka yung babae. Hindi ko alam kung ano yung course. So ayun na, doon na nung nagkaroon na ng gano'n, nung pumasa kami, sabi nila balik na kinaumagahan. So kinaumagahan na yun, doon na yung tinatawag nilang parang about yun sa computer, listening and speaking skills pala yun siya, listening and speaking skills. So doon na yun siya magkakaroon ng yung parang merong kaming headset, and then merong nagsasalita doon, and then doon kukunin yung tanong sa mga nagsasalita na yun, kung naunawaan ba namin yung comprehension ba, ganun. And then meron din doon na tinatawag na pababasahin kami or reading skills, kung yung comprehension namin maano ba talaga, then same with sa listening. So ako talaga, aminado ako pagdating sa listening, maano talaga yung tenga ko, madali talaga akong makaka-catch up. So sa reading, not sure ako kasi 'di ba, masyadong ganun, and then may time talaga siya. So doon ako nagpo-pressure sa time. So nung ayun na, pagkabalik namin kinaumagahan, pagkatapos namin noon 9, in-announce na nila kung sino yung mga pumasa. And ayun na nga, nakapasok ako. So akala ko okay na yun siya. Kasi sabi ko, okay, makakaano na ako, pasado na ako. And to tell you honestly, meron pa palang step 5. Ayan, sa step 5. So sa step 5, doon na yung parang trainer na ang mag-i-interview sa inyo from kung ano kung ano yung tinanong sa iyo from level 1 up until ganun, yun na yung mga itatanong. And doon na ako nagkaroon ng okay, for example, okay, alam mo ba yung call center, ganun sila. Oo, kasi siyempre pag sa call center talaga, hindi talaga yan sila nagpo-pronounce ng pag inner, center talaga yung sa kanila, international, ganun siya. So sabi ko, yeah, I do have, a little bit idea with regards on the BPO industry. And sabi niya, okay, this is the product, and then how are you going to sell me? Okay, so yun na, nagtawagan. Okay, sabi niya, it's up to you kung paano ka, as in impromptu talaga na magtitake ka ng course, ganun. So, ano naman, naitawid ko naman din siya. So, ayun na, doon na yung parang pinakamahirap para sa akin yung last na yun siya. As in, super, ganun, ang dami na ganun. So, pagkatapos nun, bumalik kami pagkawan, and then makikita doon sa yung, hindi na nila tatawagin, nakapost na yung pangalan nung yung mga nakapasa. Siyempre, last level na yun. So, letter A, dimiretso talaga ako sa letter B. So, ayun, number 7 ako that time. Ayan, kasi marami kami noon na wave. So, 7 kasi BER, Bernan, ganun. So, nung nakita ko yung pangalan ko, sabi ko, oh my God, naipasa ko talaga yung BPO. Like, hindi talaga ako makapaniwala. Kasi hindi naman ako English major, B.Ed ako. Pero, doon ko talaga nasabing, wag ismulin talaga ang BPO. Dahil super, ang hirap talaga ipasa ng interview. Like, kaya kung naranasan nyo mag-apply ng BPO, hindi nyo talaga masasabing, BPO lang, hindi nyo talaga yan ma-attach yung word na lang, kasi alam nyo talaga ang struggle. So after nun, meron kaming 1-month training. So every week naman nun, meron din kaming evaluation. So kung hindi ka papasa, hindi ka makakapagpatuloy ng iyong training. Like super. And then sa hindi ako nakakalimot is yung nesting namin. Yun ata yung last and final, yung magte-take kami ng actual calls, like doon, which is first noon, kabado ako, kamuntikan pa ako ma-mental block, and hindi ko makakalimutan, can I hold you for a minute, which is, oh my God, sabi ko, what is can I hold you? I mean, can I put you on hold for a minute? Ganun talaga ako, as in grabe talaga siya kahirap. Hanggang sa ayun na nga, pumasa na talaga ako. First, medyo nahihirapan ako kasi 20 lang yung survey ko, score ko out of 140, umiiyak talaga ako. So, ayun, nag-research ako hanggang sa ayun, nagiging top agent na, nakakakuha na rin ng mga reward, bonuses, ganun na rin. And then, doon na nagtatapos yung yung journey ko kasi nga nag-DepEd na talaga ako. Ayan, so, ang naging reason noon is, pag narinig talaga nila mag-a-apply ka ng DepEd, hindi ka talaga tatagal, ganun, or mag-a-apply ka ng ibang government. So, again and again, wag ismulin ang BPO dahil
dahil pag naipasa mo, nakapasok ka ng BPO, kahit man lang, or natapos mo yung training, or kahit hindi na yung training, natapos mo lang yung hiring process, nakastart ka lang ng training, believe na ako sa'yo, sasaludo ako sa'yo. Ayan lang, thank you mga besyang ko!